Sino-sino ang mga higante sa Biblia? 1. Nephilim, Genesis 6:1-4. Sila ang mga unang binanggit na higante bago ang baha. Mga anak ng Diyos kaya na pinaniniwala ang mga anghel na bumagsak at mga anak ng tao. Tinawag silang makapangyarihang tao at mga bantog noong unang panahon. Isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya ang Diyos na lipulin ang mundo sa pamamagitan ng malaking baha. Noong panahong iyon may mga higante sa lupa at sila ang mga makapangyarihang tao, mga tanyag noong unang kapanahunan. Genesis 6:14, Anakim at Repaim, Deuteronomio, mga bilang Josue. Matapos ang baha, may mga natirang lahi ng higante sa lupain ng Canaan. Ang Anakim ay mga inapo ni Anak at mga nakakatakot na kalaban ng mga Israelita. Ang Rephaim ay isa pang lahi ng higante, kabilang dito si Ognahari ng Bashan, na may higanting kama na 13 talampakan ng haba. Nakita namin doon ang mga higante. Sa tingin namin sa kanila, kami parang mga tipaklong lamang. Mga bilang 13:33 noong Goliath ng Gath, 1 Samuel 17. Pinakasikat na higante sa Biblia, isang mandirigmang Filisteo na tinatayang may taas na higit 9 talampakan. Natalo ng batang si David gamit lang ang tirador at isang bato. Isa siyang inapo ng mga Rephaim mula sa lungsod ng Gath. Siya ay may taas na 6 na siko at isang dangkal. 1 Samuel 17:12-4. Ano ang kahulugan ng mga higante sa espiritual na pananaw? Simbolo ng mga hadlang sa pananampalataya, kumakatawan sa mga makapangyarihang kaaway ng bayan ng Diyos. Pinapakita na kahit gaano kalaki ang pagsubok, walang mas hihigit sa kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo na ang pananampalataya, hindi lakas o armas, ang tunay na panlaban sa mga higante sa ating buhay. Para mabangnahing aral, ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang higante. Kung ikaw ay may pananampalataya, walang higante, problema, takot o tukso ang hindi mo kayang lampasan.